Isang malutong na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng malawak na library. Sunod-sunod na inihagis ni Don Ricardo Monterial sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamisang gawa sa Nara ang isang set ng mga susi ng sports car at 3 itim na credit card. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para palamigin ang buong silid. Nakahalukip-kip lang si Ricardo Monterial o Rico habang nakaupo sa silyang katapat ng ama. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isa na namang sermon. Sanay na siya. Ilang araw lang, kapag lumamig na ang ulo ng kanyang ama, ibabalik din naman sa kanya ang lahat ng iyan. Palagi namang ganoon. Ano na namang drama ito, Dad? Tanong ni Rico, ang boses ay may halong pagkainit. Kung tungkol ito sa party kagabi, it was just a minor accident. The hotel is insured. They can fix the fountain. Minor accident. Ang boses ni Don Ricardo ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. 1,000,000 piso ang danyos, Rico. At hindi ang pera ang problema dito. Ang problema ay ang kahihiyan na idinulot mo sa pangalan ng pamilya Monterial. Napairap si Rico. Kahihiyan? Dad, it was a party. People have fun. Hindi yon katuwaan, iho, mariing sabi ng matanda, idiniin ang bawat salita. Iyon ay kawalan ng responsibilidad. Kawalan ng respeto. At pagod na ako, Rico. Pagod na akong intindihin ka. Doon nagsimulang makaramdam ng kaunting kaba si Rico. Iba ang tono ng kanyang ama ngayon. Hindi ito ang karaniwang galit na napapawi ng ilang araw na pag-iwas. Ito ay pinal. So, what's the punishment this time? Grounded for a month? No access to the yacht, mapanghamon pa ring tanong ni Rico. Tumayo si Don Ricardo at lumakad patungo sa bintana, nakatanaw sa malawak nilang hardin. Mas malala pa roon, sabi niya, hindi lumilingon. Simula bukas, wala ka ng access sa lahat. Sa pera, sa mga sasakyan, sa kondo mo. Lahat ng luho na kinasanayan mo, kinukuha ko na. Napatawa si Rico, isang tawang hindi makapaniwala. You can't be serious. Paano ako mabubuhay? Sa wakas ay lumingon si Don Ricardo. At sa pagkakataong ito, may bakas ng awa sa kanyang mga mata, isang awa na mas lalong ikinainsulto ni Rico. Matututo kang mabuhay. Magtatrabaho ka. Tulad ng isang ordinaryong tao. Magtrabaho. Saan? Sa kumpanya? Fine, I can handle that, mayabang na sagot ni Rico. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ama. Hindi sa kumpanya. Doon ka magtatrabaho sa lugar kung saan hindi ka kilala bilang isang Monterial. Isang lugar kung saan ang halaga mo ay hindi masusukat sa yaman ng iyong ama, kundi sa tibay ng iyong mga braso at sa pawis na papatak mula sa iyong noo. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila nanunukso, natagpuan ni Rico ang kanyang sarili na nakatayo sa bukana ng palengke ng San Isidro. Ang suot niyang Italian leather shoes ay agad na dumihan ng putik at pinaghalong tubig mula sa kung saan. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng sariwang isda, mga gulay, at pawis ng daan-daang taong nagsisiksikan. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong. Ito ba ang parusa sa kanya? Isang masamang biro. Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mamahaling damit at relos ay sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Bawat hakbang niya ay maingat, na para bang anumang sandali ay may madudulas na bagay siyang matatapakan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, sinusubukang tawagan ang isa sa kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang signal. Napamura siya ng mahina. Excuse me, sir, sabi ng isang matandang babae, pero hindi niya ito pinansin, abala sa paghahanap ng signal sa kanyang telepono. Sa kanyang pagmamadali at pagkainis, hindi niya napansin ang isang sako ng kamatis sa kanyang daraanan. Natapilok siya. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw. Abala si Elena Reyes sa pag-aayos ng kanyang mga panindang gulay. Maaga pa lang ay gising na siya para mamili sa bagsakan at ngayon, kailangan niyang ayusin ang lahat bago pa dumami ang mga mamimili. Ang bawat piraso ng talong, ang bawat tali ng sitaw ay mahalaga. Ang kita niya ngayon ay pambayad sa matrikula ng kanyang nakababatang kapatid. Kailangan niyang kumayod. Aleng, ang aga mo yata ngayon, bati ni Gigi, ang kaibigan niyang may-ari ng katabing pwesto ng mga prutas. Ngumiti lang si Elena. Kailangan, Gi. Alam mo na.
Habang isinasalansan niya ang mga hinog at mapupulang kamatis sa isang kahon, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang isang lalaking nakatayo, mukhang nalilito, at ang kanyang pinaghirapang ayusin na mga kamatis ay nagkalat at halos madurog na sa sahig na map. Yutik! Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ang pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo ay hindi na dahil sa init, kundi sa nagbabadyang galit. Ilang segundo siyang natigilan, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang isang buong kahon ng kanyang pinakamagandang kamatis, ang puhunan niya para sa buong araw, ay wala ng silbi. Hoy, mister! Ang sigaw ni Alena ay matinis at puno ng pagpipigil. Napalingon ang ilang mga tao sa paligid. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tignan mo itong mga paninda ko. Inis na ibinaba ni Rico ang kanyang cellphone. Tumingin siya mula sa nadurog na mga kamatis pabalik sa babaeng nasa harap niya, na ngayon ay nakapamiwang at nanlilisik ang mga mata. It was an accident, sabi niya, ang boses ay iritado at walang bakas ng pagsisisi. Just tell me how much. Babayaran ko. Lalong umakyat ang dugo sa ulo ni Alena dahil sa kayabangan ng lalaki. Para bang ang pagkasira ng kanyang pinaghirapan ay isang simpleng aberya lang na kayang tapalan ng pera. Hindi yan, just how much, mister. Pinaghirapan ko yan. Puhunan ko yan. Okay, I get it, putol ni Rico, ayaw nang pahabain pa ang usapan sa gitna ng mabahong palengke. Magkano nga? Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather na wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Mabilis na nag-compute si Alena sa kanyang isip habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. 2,000, mariin niyang sabi. Lahat yan, first class. Kung hindi mo babayaran, ipapakaladkad kita sa mga tanod dito. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Rico. 2,000. Fine. Akmang dudukot siya ng pera nang maalala niyang wala siyang dalang cash. Walang problema. May mga credit card siya. Kumuha siya ng isang itim na card at iniabot kay Alena. Here. You know how to use this, right? Tinitigan ni Alena ang card na parabang isa itong basura. Saan ko naman isasaksak yan? Sa mo? Cash lang ang tinatanggap dito, sir. Napakamot sa ulo si Rico. Ang mga tao ay nagsisimula ng magkumpol-kumpol. Naririnig niya ang mga bulungan. Nakakahiya. Wala bang yay dito? Naku, Aleng, mukhang puro hangin lang yang si Pogi, bulong ni Gigi mula sa kanyang pwesto, sapat na para marinig ni Rico. Nag-init ang mukha ni Rico sa hiya at inis. Wala akong cash. Iyan lang ang meron ako. Take it or leave it. Abat, sigaw ni Alena. Pagkatapos mong sirain ang paninda ko, ikaw pa ang may ganang magmayabang. Hindi ka alis dito hanggat hindi mo ako nababayaran. Determinado, dinukot ni Rico ang isa pang card, iniisip na baka may magawa ng paraan ang mga tindera. Ngunit habang tinititigan niya ang mga card sa kanyang kamay, bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama, wala ka ng access sa lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi kaya. Ano na, mister? Wala na bang laman yang wallet mo? Tanong ni Alena, ang boses ay puno ng pang-uyam. Ang kayabangan ni Rico ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at hindi maipaliwanag na kaba. Ang mga bulungan sa paligid ay lumalakas. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi na baluti kundi isang costume na nagpapatingkad sa kanyang kahihiyan. Para siyang isang aktor sa entablado na nakalimutan ang kanyang linya. Nang wala na siyang maisagot, at habang nakatitig lang sa kanyang mga walang silbing credit card, isang pamilyar at makapangyarihang boses ang bumasag sa tensyon. Magkano ang lahat ng nasira, Ineng? Napalingon ang lahat. Nakatayo roon si Don Ricardo Monterial sa gitna ng palengke, suot ang kanyang simpleng polo, ngunit may tindig na kagalang-galang. Sa likod niya ay ang kanyang driver at bodyguard. Nagbigay daan ang mga tao. Gulat na napatingin si Alena sa matandang lalaki. Si Rico naman ay napayuko, gusto niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Narito ang kanyang ama para saksihan ang kanyang pinakabagong katangahan. Sir! Nauutal na sabi ni Alena. 2,000 po. Walang imik na kumuha ng pera si Don Ricardo mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Alena. Pasensya ka na sa abala na naidulot ng anak ko, sabi niya sa magalang na tono. Tinanggap ni Alena ang pera, naguguluhan sa nangyayari.
Pagkatapos ay hinarap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Rico. Dad, I can explain. Hindi mo kailangang magpaliwanag, putol ng matanda. Humarap siyang muli kay Alena, na ngayon ay hawak na ang bayad at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Ricardo, bago niya binitawan ang mga salitang magpapabago sa mundo nilang dalawa. Para makabawi sa ginawa niya, sabi ng matanda, habang nakaturo kay Rico na ngayon ay namumutla na. Mula ngayon, siya ang bago mong katulong. Napatanga si Alena. Ang perang hawak niya ay muntik ng malaglag. Napatingala si Rico, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwalang takot. Nagkatinginan sila ni Alena, isang tingin na puno ng pagkasuklam mula sa kanya, at isang tingin na puno ng matinding kahihiyan mula rito. Sa paligid nila, ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Rico na nakatayo sa gitna ng palengke, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang ingay sa paligid ay unti-unting bumalik, ngunit sa pandinig niya, ang lahat ay malayo at walang saysay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga huling salita ng kanyang ama, siya ang bago mong katulong. Ang babaeng nasa harap niya, si Alena, ay nakatingin din sa kanya, ngunit ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang ekspresyong tila nagsasabing, lagot ka sa akin. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, bulyaw ni Alena, at sa isang iglap, bumalik si Rico sa kasalukuyan. Hindi ka binabayaran para tumunganga. Halika rito at pulutin mo ang mga basura mo. Itinuro nito ang mga durog na kamatis sa sahig. Basura ko. Ikaw ang may-ari niyan, pabalang na sagot ni Rico, kahit na alam niyang wala na siyang karapatang maging arogante. Lumapit si Alena, at ang lapit niya ay may kasamang panganib. Kasalanan mo kung bakit naging basura ang mga yan. Ngayon, kung ayaw mong gawing pamunas ng sahig yang mukha mo, simulan mo nang maglinis. Walang nagawa si Rico. Sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga tsismosa sa palengke, dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang Italian leather shoes, na nagkakahalaga ng higit pa sa buwanang kita ng babaeng ito, ay tuluyan ng nalubog sa putik at katas ng kamatis. Ginamit niya ang kanyang mga kamay na sanay lang humawak sa manibela ng sports car, at baso ng mamahaling alak, para pulutin ang bawat piraso ng durog na gulay. Ang bawat pagdampot niya ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Bilisan mo, utos ulit ni Alena. May mga sakupan ng gulay doon sa may paradahan. Buhatin mo lahat dito. Pagkatapos ng nakakabahalang paglilinis, halos pasuray-suray na naglakad si Rico patungo sa itinurong lugar. Nakita niya ang 5 sako na nakatambak. Mukha namang hindi ganoon kabigat. Sinubukan niyang buhatin ang isa. Agad niyang naramdaman ang bigat na humila sa kanyang mga braso at likod. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabigat ang isang sakong puno ng patatas. Sa unang hakbang niya, nawalan siya ng balanse at muntik ng matumba. Hoy, dahan-dahan. Pag yan nabutas, sa sweldo mo yan ibabawas, sigaw ni Alena mula sa malayo. Anong sweldo? Naggitngit ang mga ngipin ni Rico. Ginagawa niya ito nang walang bayad. Ito ang kanyang parusa. Sa bawat mabigat na hakbang pabalik sa pwesto, naririnig niya ang mga hagikikan. Naku, senorito, baka mabalian ka ng buto niyan, tukso ni Gigi, ang kaibigan ni Alena. Gusto mo, tulungan na kita. Hayaan mo siya, Gi, sagot ni Alena, hindi man lang inaalis ang tingin sa pag-aayos ng mga panindang sitaw. Kailangan niyang matuto. Pakiramdam ni Rico ay sasabog siya sa galit at hiya. Sino ba ang babaeng ito para tratuhin siya na parang hayop? Isang hamak na tindera lang sa palengke. Ngunit kapag tinitignan niya ang mga mata nito, may nakikita siyang determinasyon na hindi niya kayang labanan. Kaya't ipinagpatuloy na lang niya ang pagbubuhat, basang-basa na ng pawis ang kanyang damit, at ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pananakit. Buong umaga, iyon ang naging kalbaryo niya. Nagbuhat siya ng mga sako, nag-ayos ng mga paninda, na lalo lang niyang ginugulo, ayon kay Alena, at nag-abot ng mga supot sa mga mamimili. Ang bawat utos ni Alena ay parang latigo. Walang ipakiusap, walang salamat. Puro na lang, gawin mo to, at bilisan mo. Nang magtanghalian, pagod na naupo si Rico sa isang tabi, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Napansin niyang abala si Alena sa pagbibilang ng kanyang benta. Ang kanyang mukha ay seryoso, bawat sentimo ay mahalaga. Gusto niyang mainis, gusto niyang isumpa ang araw na iyon.
Ngunit isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang matandang babae, nakuba na sa katandaan at nakasuot ng maruruming damit, ang huminto sa tapat ng pwesto ni Alena. Hindi ito nagsalita, nakatingin lang sa mga gulay. Inakala ni Rico na ipagtatabuyan ito ni Alena. Sa halip, luminalinga muna ang tindera, na parabang sinisiguradong walang nakatingin. Mabilis itong dumampot ng ilang pirasong kamote at mais at maingat na inilagay sa bayong ng matanda. Umalis na kayo, inay, bago pa kayo makita ng iba, mahinang sabi ni Alena, ang boses ay matigas pa rin, ngunit may kakaibang tono na hindi narinig ni Rico kanina. Tumango lang ang matanda at naglakad paalis. Nagpatuloy si Alena sa kanyang ginagawa na parabang walang nangyari. Natigilan si Rico. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang maliit na eksenang iyon ay tumatak sa kanyang isip. Ang babaeng tila isang dragon sa kanya buong umaga ay may tinatagong kabaitan. Ang pag-isip na iyon ay mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, dinala siya ng driver ng kanyang ama sa isang maliit na paupahan malapit sa palengke. Isang kwarto. Isang kama na may manipis na kutson, isang maliit na mesa, at isang bintanang rehas. Ito na ang bago niyang tahanan. Nang iwanan na siya ng driver, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan. Sa wakas. Ngunit ang katahimikan ay mas lalong nagpaingay sa mga saloobin niya. Napaupo siya sa gilid ng kama, napasabunot sa kanyang buhok. Ang galit niya sa kanyang ama, ang inis niya kay Alena, ang kahihiyan na naramdaman niya buong araw, lahat ay naghalo-halo. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Siya, si Rico Monterial, na natutulog sa isang malambot na king-sized bed, ngayon ay nasa isang kwartong mas maliit pa sa banyo niya dati. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Gusto niyang umuwi. Pero alam niyang hindi na pwede. Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatitig sa maruming kisame, hindi siya makatulog. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nananakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mukha ni Alena, ang galit nitong mukha, at ang mukha nitong palihim na nagbibigay sa matanda, ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang boses mula sa katabing kwarto. Manip. Islang ang dingding na gawa sa plywood, kaya't malinaw niyang naririnig ang bawat salita. Bunso. Opo, nakakain na si ate. Huwag mo akong alalahanin. Napatigil si Rico. Ang boses na yon pamilyar. Ito ang boses na umalipusta sa kanya buong araw. Ang boses ni Alena. Kumusta ang pag-aaral mo? Malapit na ang finals, di ba? Galingan mo, ha? Huwag kang mag-alala sa tuition. Ako nang bahala. Opo, may pera na si ate. Ipadadala ko bukas na bukas din. Mayroong mahabang katahimikan. Narinig ni Rico ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang dingding. Mahal na mahal ka ni ate. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Bye. Narinig niya ang tunog ng paglalapag ng cellphone. Sinundan ito ng isa na namang buntong hininga, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat. Puno ng pag-aalala. Puno ng pagod. Nakahiga lang si Rico sa kanyang kama, hindi gumagalaw. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng ibang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya maintindihan. May pera na si ate. Pero alam ni Rico na ang kinita ni Alena sa buong araw, kahit na idagdag pa ang 2,000 ibinayad ng kanyang ama, ay halos hindi sapat para sa isang linggong gastusin, lalo na para sa matrikula sa kolehiyo. Nagsinungaling ito sa kapatid niya para hindi ito mag-alala. Ang babaeng walang awa na nagpahirap sa kanya, ang babaeng mabagsik na parang tigre, ay siya ring ate na nagsasakripisyo para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Ang babaeng matapang na humarap sa kanya kanina ay siya ring babaeng nag-aalala ngayon kung paano niya tutuparin ang kanyang pangako. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa palengking iyon, hindi galit ang naramdaman ni Rico para kay Alena. Hindi inis. Hindi pagkasuklam. Isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na parang pagkamausisa. Sino nga ba talaga si Alena Reyes? Sa katanungang iyon, ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon, dinalaw siya ng antok, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa matinding pagod ng katawan at isipan. Ang kanyang unang araw sa impyerno ay tapos na. Ngunit pakiramdam niya, ito ay simula pa lamang.
Madilim pa nang magising si Alena. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Ito ang kanyang ritual, magkape, magdasal, at ihanda ang sarili para sa isa na namang mahabang araw ng pagkayod. Ngunit ngayong umaga, may idinagdag na bigat sa kanyang dibdib. Isang problema na may pangalan, Rico Monterial. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang pwesto, iniisip niya kung paano haharapin ang mayabang na katulong na iyon. Kahapon, nasiyahan siyang pahirapan ito. Aminado siya. Iyon ang ganti niya sa lahat ng mayayamang katulad nito na walang pakialam sa mundo. Ngunit ang narinig niyang pagbagsak ng katawan nito sa kama kagabi, ang tunog ng pagod na tao, ay nag-iwan ng kaunting bakas ng konsensya. Iwinaksi niya agad ang isiping iyon. Wala siyang panahon para doon. Pagdating niya sa kanyang pwesto, natigilan siya. Nakatayo roon si Rico sa tabi ng kanyang mga paninda. Hindi ito nakaupo at naghihintay lang ng utos. Nakayuko ito, seryosong sinusubukang ayusin ang mga talong sa isang kahon. Bawat galaw ay alanganin at halatang hindi sanay. Ang resulta ay isang magulong tumpok na mas mukhang pinaglaruan kaysa inayos. Ngunit ang mahalaga, sinusubukan ito. Hindi alam ni Alena kung ano ang sasabihin. Isang bahagi niya ang gustong sigawan ito at sabihin, huwag mong hawakan yan, lalo mo lang ginugulo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tahimik na lang niyang inilapag ang kanyang mga gamit at sinimulan ang sarili niyang gawain, palihim na sumusulyap sa binata. Huwag mong ipatong ang mga kalabasa sa kamatis. Mabubugbog ang mga yan, sabi niya sa wakas, ang boses ay hindi na kasing tigas ng kahapon. Nag-angat ng tingin si Rico, gulat. Tumango lang ito at sinunod ang kanyang sinabi. Walang reklamong narinig si Alena. Walang pag-irap. Walang yabang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang kakaibang pag-aalinlangan. Aleng! May bagong delivery ng mangga si Kateban, bili tayo, sigaw ni Gigi habang papalapit. Nang makita niya si Rico na seryosong nagbubuhat ng isang basket ng sitaw, napangisi siya. Aba, senorito, mukhang nagiging tunay na kargador ka na, ah. Hindi sumagot si Rico, ngunit isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ipinagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Napansin yun ni Alena. Ang dating aroganteng prinsipe ay natututo ng lunukin ang kanyang pride. Lumipas ang maghapon na ganoon ang kanilang sitwasyon. Mas kaunti na ang sigaw ni Alena at mas masunurin na si Rico. May mga pagkakataon pang ang nagkakatinginan sila at mabilis na iiwas ng tingin ang isa't isa. Isang bagay ang nagbabago at pareho nila iyong nararamdaman. Hapon na nang mangyari ang hindi inaasahan. Habang abala si Alena sa pagsukli sa isang customer, isang rumaragasang kariton ng yelo na nawalan ng kontrol mula sa isang kargador sa di kalayuan, ang biglang bumulusok patungo sa direksyon niya. Alena, tabi, sigaw ni Gigi. Ngunit huli na ang lahat. Sa paglingon ni Alena, ang nakita na lang niya ay ang malaking bloke ng yelo na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Napapikit siya, hinihintay ang sakit ng pagbagsak. Ngunit wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na braso na biglang humila sa kanyang baywang, at isang matigas na dibdib kung saan sumubsob ang kanyang mukha. Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran, ang tunog ng kariton na sumalpok sa poste ng kanilang pwesto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang amoy na sumalubong sa kanya ay hindi na amoy ng palengke. Amoy ito ng mamahaling pabango na may halong pawis. Amoy ito ni Rico. Nang iangat niya ang kanyang mukha, sinalubong siya ng mga mata nitong puno ng pag-aalala. Okay ka lang, tanong ni Rico, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nakatitig lang si Alena. Nakalimutan niya kung nasaan sila. Nakalimutan niya kung sino sila. Ang tanging alam niya ay ang init ng katawan nito na nakayakap sa kanya, at ang malakas na kabog ng dibdib nito, o baka dibdib niya. Hindi na niya sigurado. Ang mga kamay ni Rico ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang baywang, na parabang natatakot itong bitawan siya. Iha! Yeh! Iyon lang ang nagawa niyang isagot. Tila doon lang natauhan si Rico. Mabilis nitong inalis ang pagkakayakap sa kanya at humakbang paatras, biglang nailang. Mabuti naman kung ganoon, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Salamat, mahinang bulong ni Alena, sapat lang para marinig nito. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng palengke ay tila humina. Ang lahat ng tao sa paligid ay naglaho.
Sila lang dalawa ang nandoon. Pagsapit ng takip silim, habang nagliligpit na sila ng kanilang paninda, inabutan siya ni Rico ng isang malamig na bote ng tubig. Hindi ito nagsalita, iniabot lang ito sa kanya at agad na tumalikod para ipagpatuloy ang pagwawalis. Kinuha ni Alena ang bote. Malamig. Tulad ng naramdaman niya kanina nang iligtas siya nito. Tinitigan niya ang likod ng binata, malapad, basang-basa ng pawis at pagod. Ngunit ngayon, hindi na pagod ng isang nagrereklamong prinsipe ang nakikita niya. Nakikita niya ang pagod ng isang taong nagtrabaho ng buong araw. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit ito ang unang tunay na ngiti na ibinigay niya para dito. Sakto namang lumingon si Rico. Nakita nito ang kanyang ngiti. Natigilan ito, napahinto sa pagwawalis. Ang mga mata nito ay nanlaki ng bahagya, na parabang nakakita ng isang himala. Ilang segundo silang nagkatitigan, ang ngiti ni Alena ay nanatili, at ang pagkagulat sa mukha ni Rico ay dahan-dahang napalitan ng isang nahihiyang ngiti rin. Ang sandaling iyon sana ang magiging perpektong pagtatapos ng araw nila. Isang sandaling puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinutol ng tunog ng isang humaharurot na sasakyan na huminto ng biglaan sa gilid ng palengke. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling itim na kotse. Mula roon, isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang sapatos ay makintab, ang tindig ay mayabang, at ang mga mata ay diretsyo at matalim na nakatingin sa isang direksyon. Diretsyo kay Alena. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Alena. Ang kanyang mukha ay biglang nanigas, napalitan ng gulat, takot, at isang pamilyar na sakit. Ang lalaking iyon kilalang-kilala niya. Alena, tawag ng lalaki, ang boses ay makinis ngunit may talim na tumusok sa puso ni Alena. Ikaw na ba yan? Nanigas ang buong katawan ni Alena. Ang bote ng tubig na hawak niya ay tila naging isang bloke ng yelo, ang lamig ay gumapang mula sa kanyang palad hanggang sa kanyang puso. Ang lalaking iyon. Ang tindig, ang buhok, ang paraan ng pagngiti na dati niyang minahal at kalaunay kinasuklaman. Hindi siya pwedeng magkamali. Marco Sandoval. Ang pangalan ay parang isang sumpa na bumalik mula sa limot. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, ang mga pangako sa ilalim ng puno ng akasya sa kanilang campus, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, at ang masakit na araw na iniwan siya nito dahil tutol ang pamilya nito sa isang mahirap na tulad niya. Hindi kita kayang ipaglaban, Alena. Sorry. Iyon ang mga huling salita nito bago ito tuluyang naglaho. At ngayon, heto ito. Nakatayo sa harap niya, suot ang damit na nagkakahalaga ng kanyang 3 buwang kita, mukhang hindi naghirap ni isang araw sa buhay niya. Alena, hindi ako makapaniwala, sabi ni Marco, lumalakad palapit. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa dibdib ni Alena. Ang tagal kitang hinanap. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong nito ay tila walang mali siya, ngunit sa pandinig ni Alena, ito ay isang insulto. Isang paalala kung nasaan siya ngayon at kung nasaan na ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat. Ngunit walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay umatras ng isang hakbang. Nakita ni Marco ang pag-atras niya. Isang bahid ng lungkot ang gumuhit sa mukha nito, isang lungkot na alam ni Alena ay peke. Namiss kita, sabi nito, at akmang hahawakan ang kanyang braso. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Marco sa kanyang balat, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Mula sa kinatatayuan ni Rico, pinapanood niya ang pagbabago sa mukha ni Alena. Ang ngiting ibinigay nito sa kanya, ang unang tunay na ngiti, ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan nito ng isang maskara ng takot at sakit. At lahat ng iyon ay dahil sa lalaking kadarating lang. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit sa isang iglap, isang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi pamilyar. Inis. Put. Selos. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ayaw niyang makitang malungkot si Alena. At lalong ayaw niyang makita itong hinahawakan ng ibang lalaki. Kaya't bago pa niya mapigilan ang sarili, humakbang siya paharap, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Alena at ng estranghero. May kailangan ka sa kanya? Tanong ni Rico, ang boses ay mababa at may diin, sinusubukang itago ang dumi sa kanyang damit sa pamamagitan ng matapang na tindig. Tumingin si Marco mula ulo hanggang paa kay Rico. Isang mapanghamak na ngisi ang sumilay sa mga labi nito.
Tinitigan nito ang marumi niyang sapatos, ang pantalon niyang may mansa ng putik, at ang shirt niyang basang-basa ng pawis. At sino ka naman? Ang kargador niya. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Rico na natiling matatag. Rico, wag na, mahinang sabi ni Alena mula sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumawa si Marco, isang tawang nakakainsulto. Alam mo, bata, humahanga ako sa tapang mo. Ngunit wala kang karapatang makialam sa usapan ng may usapan. May karapatan ako kung binabastos mo siya, giit ni Rico. Biglang natigilan si Marco. Tinitigan niyang maigi ang mukha ni Rico na para bang may inaalala. Ang mapanghamak nitong ngiti ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang tila hindi makapaniwalang tuwa. Sandaliin. Sabi ni Marco, lumalaki ang mga mata. Ang mukhang yan pamilyar. Monterial. Hindi ba't ikaw si Rico Monterial? Ang anak ng boss ko? Ang tanong na iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Rico. Napatanga siya. Anak ng boss ko? Paanong? Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang lalaking ito, ang karibal niya kay Alena, ay nagtatrabaho sa Monterial Holdings. Isang mataas na opisyal. Ang kanyang direktang kalaban sa posisyon na dapat ay sa kanya. Napatingin siya kay Alena at nakita niya ang lalong pagkalito at sakit sa mga mata nito. Ngayon, sa paningin ni Alena, hindi na siya si Rico, ang katulong na nagsisimula ng magbago. Siya na ulit si Rico Monterial, ang anak ng may-ari ng mundo kung saan kabilang din ang lalaking nanakit sa kanya. Pareho lang sila. Lalong lumawak ang ngiti ni Marco, isang ngiting tagumpay. Lumapit ito kay Alena at sa pagkakataong ito, hindi na pumalag si Rico. Dahan-dahan itong inilapit ang kanyang bibig sa tainga ng dalaga, sapat na lakas para marinig nilang tatlo. Nakikita mo, bulong ni Marco na parang lason. Lahat ng Monterial, pare-pareho lang. Mayayabang at mapaglaro. Pinaglalaruan ka lang yan. Iyon ang mga salitang tuluyang bumasag sa anumang namumuong pagtitiwala sa puso ni Alena. Umatras siya, hindi lang mula kay Marco, kundi pati na rin kay Rico. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkadismaya. Umuwi ka na, sabi niya kay Rico, ang boses ay malamig at walang emosyon. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito. Alena, sandali. Sinabi kong umuwi ka na, sigaw niya, at sa pagkakataong ito, may mga luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Walang nagawa si Rico kundi tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Ang maliit na koneksyon na nabuo nila, ang unang iti, ay winasak lahat ng multo ng nakaraan. Nang makalayo na si Rico, hinarap ni Alena si Marco, ang mukha ay matigas na parang bato. Ano ang kailangan mo, Marco? Ngumiti si Marco, ang ngiting iyon na alam ni Alena ay puno ng panganib. Simple lang, Alena. Bibigyan kita ng pagpipilian. Lumapit ulit ito, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng magandang buhay, malayo sa basurang ito. O manatili ka dito. Huminto ito saglit, tinitigan ang pwesto ni Alena, ang kanyang munting kaharian. At sisirain ko ang lahat para sayo. Hindi nakatulog ng maayos si Alena. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, isang malamig na banta na nagpatindig sa kanyang mga balahibo, sisirain ko ang lahat para sayo. At ang mas masakit pa, ang imahe ni Rico na nakatayo sa tabi ni Marco, dalawang lalaking mula sa isang mundo. Ang mundo ng mayayaman na minsan nang dumurog sa kanya. Pagdating niya sa palengke kinaumagahan, naroon na si Rico. Tahimik itong nagwawalis, ngunit ramdam ni Alena ang pader na muling namagitan sa kanila. Ang ngiti at ang sandaling puno ng pag-asa kagabi ay parang isang panaginip na lang. Nagpanggap siyang hindi ito nakikita at sinimulan ang kanyang mga gawain, ang puso niya ay kasing bigat ng mga sakong pinagbubuhatan nito. Hindi pa nag-init ang araw nang dumating ang gulo. Si Mang Berto, ang administrador ng palengke, ay lumapit sa kanyang pwesto. Kasama nito ang dalawang tanod. Ang kanyang karaniwang palangiting mukha ay napalitan ng isang seryoso at alanganing ekspresyon. Alena, bungad nito, iniiwasan ang kanyang mga mata. May bago tayong patakaran. Kailangan niyong lahat na magbayad ng sanitation fee. Simula ngayong linggo. Kinuha ni Alena ang papel na iniabot nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa halagang nakasulat. Ano? Mang Berto, saan naman namin kukunin ang ganito kalaking halaga?
At bakit biglaan? Nagkibit-balikat si Mang Berto. Utos yan galing sa taas, Alena. Para daw sa kalinisan at kaayusan ng palengke. Kung hindi kayo makakabayad, kailangan niyong lisanin ang pwesto niyo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Lahat ng tindera ay may hawak na ring papel, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Nagkumpul-kumpul sila malapit sa pwesto ni Alena. Ito ay panggigipit, sigaw ng isang tindera ng isda. Paano na tayo? Saan tayo kukuha ng pambayad, sabi naman ng isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang bumasag sa kanilang mga hinaing. Simula nang dumating niyang lalaking yan dito, puro kamalasan na ang nangyayari, sabi ni Alangkang, isang matandang tindera, habang matalim na nakaturo kay Rico na napahinto sa pagbubuhat. Lahat ng mata ay napabaling kay Rico. Ang kanilang pag-aalala ay naging pagsususpetsa. Segunda ng isa pa. Hindi ba't anak mayaman yan? Baka naman pakana niya ito para paalisin tayong lahat. Pakiramdam ni Alena ay sinasaksak ang kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rico mula sa pagod, naging gulat, at ngayon ay sakit. Ang buong palengke ay hinuhusgahan ito dahil lang sa kung sino ang ama nito. At alam ni Alena sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ito kasalanan ni Rico. Kasalanan ito ni Marco. Isang bagay sa loob niya ang pumutok. Hindi niya kayang manahimik na lang. Tama na, malakas na sabi ni Alena na ikinatigil ng lahat. Humarap siya sa mga kapwa niya tindera. Walang kasalanan si Rico dito. Huwag nating pagbintangan ang taong walang ginagawang masama. Nagulat ang lahat sa kanyang pagsigaw, pati na si Rico. Ngunit mas nagulat si Alena sa sarili niya. Ipinagtatanggol niya ang isang Monterial. Ang dating siya ay tiyak na mangunguna sa paghusga dito. Ngunit ang Alena ngayon na nakakita ng kanyang kabaitan at pagsisikap ay hindi na pareho. Anong walang kasalanan, giit ni Alangkang. Pare-pareho lang ang lahi ng mga yan. Hindi yan totoo, isang kalmadong boses ang sumabat. Lumingon silang lahat kay Rico. Dahan-dahan itong lumapit, kinuha ang papel mula sa kamay ni Alena at binasa ito. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging seryosong determinasyon. Hindi ito sanitation fee, sabi ni Rico, sapat na para marinig ng lahat. Ito ay panloloko. Labag ito sa kontratang pinirmahan nyo noong kumuha kayo ng pwesto. Itinuro niya ang isang maliit na nakasulat sa ilalim ng papel. Any increase in fees requires 30-day written notice. Ito, ibinigay lang ngayon at ipapatupad agad. Illegal yan. Natahimik ang mga tindera. Hindi nila inaasahan ang narinig. Nakatingin sila kay Rico na para bang ngayon lang nila ito nakita. Hindi na siya ang mayabang na senorito, kundi isang taong matalino at may alam sa batas. Kung sasamahan niyo ako, pagpapatuloy ni Rico, kakausapin natin si Mang Berto. Hindi bilang magkakahiwalay na tindera, kundi bilang isang grupo. Mas malakas tayo kapag sama-sama. Buong hapon, iyon ang kanilang ginawa. Sa paunguna ni Rico, hinarap nila si Mang Berto. Si Rico ang naging tagapagsalita nila, gamit ang mga salitang hindi nila naiintindihan, ngunit ramdam nila ang bigat at kapangyarihan. Sa huli, walang nagawa si Mang Berto kundi bawiin ang notice na nangangakong sa pag-aaralan muna itong mabuti. Isang maliit na tagumpay. Pagod man, masaya ang mga tindera. Isa-isang nagpasalamat at humingi ng tawad kay Rico bago sila magsiwian. Naiwan si Alena at Rico sa pwesto, nagliligpit. Sakto namang bumuhos ang isang malakas na ulan na parabang nakikisaya sa kanilang tabumpay. Napilitan silang sumilong sa maliit na espasyo ng kanyang pwesto. Naupo sila sa dalawang magkahiwalay na kahon, pinakikinggan ang patak ng ulan sa yero. Ang pader sa pagitan nila ay tila gumuho ulit. Salamat, basag ni Alena sa katahimikan. Salamat sa ginawa mo kanina. Ngumiti lang si Rico. Wala yon. Ayoko lang na may inaapi. Tinitigan siya ni Alena. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng sinseridad. Bakit galit na galit ka kay Marco? Mahinang tanong ni Rico. Natigilan si Alena. Ang tanong ay direkta, ngunit ang tono ay malumanay. Pakiramdam niya ay ligtas siyang sabihin ang lahat. Ang sakit na matagal na niyang itinatago ay gustong kumawala. Dahil dati, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Dati, pinangakuan niya ako. Hindi na niya kayang ituloy. Ang mga alaala ay masyadong masakit. Hindi siya pinilit ni Rico.
Sa halip, sa gitna ng malakas na ulan, dahan-dahan nitong inabot ang kanyang kamay at hinawakan ito. Ang kamay nito, na dati makinis, ay magaspang na ngayon dahil sa pagbubuhat. Ngunit ang init niyon ay umabot hanggang sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo noon, sabi ni Rico, ang boses ay malambing ngunit matatag. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi kita pababayaan, Alena. Pangako. Pangako. Ang salitang iyon. Ang salitang minsan nang sumira sa kanya ay siya namang salitang tila bubuo sa kanya ngayon. Napatingin siya sa kanilang mga kamay na magkahawak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinunit ng isang malakas na sigaw. Alen! Alen! Si Gigi, basang-basa ng ulan at humihingal, ang tumatakbo papalapit sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng takot. Bakit, Gigi? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Alena, agad na binitawan ang kamay ni Rico. Alen! May mga pulis, sigaw ni Gigi, halos hindi makahinga. Hinahanap ka. Ang mga salitang pulis at hinahanap ka ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng umuulan na palengke. Agad na binitawan ni Rico ang kamay ni Alena. Ang init na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Alena at isang mabangis na proteksyon ang biglang umalab sa kanyang dibdib. Anong problema? Tanong ni Rico kay Gigi, sinusubukang maging kalmado. Bago pa man makasagot si Gigi, dalawang pulis na nakauniporme ang lumapit sa kanilang pwesto. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Kayo po ba si Enya Alena Reyes? Tanong ng isa sa mga pulis, ang mga mata ay nakatuon kay Alena. Tumango si Alena, ang lalamunan ay tila natuyo. Ako nga po. Bakit po? Maaari po ba namin kayong makausap sandali, ma'am? Mayroon lang po kaming ilang katanungan, sabi ng pulis sa formal na tono. May nakapagsabi po kasi sa amin na may isang malaking halaga daw na biglang pumasok sa inyong bank account kahapon. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung saan ito galing? Natigilan si Alena. Bank account? Malaking halaga? Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng mga ito. Pero wala po akong natatanggap na ganyang kalaking pera. Sigurado po kayo? Ayon po sa aming source, ma'am, pumasok po ang pera para daw suhulan kayo na magbenta ng mga gulay na galing sa Nakaw, diretsahang sabi ng pulis. Ano? Halos sabay na sigaw ni Alena at Rico. Hindi po iyan totoo, mariing tanggi ni Alena, nanginginig na ang boses. Lahat ng paninda ko, pinaghirapan ko. Malinis ang konsensya ko. Sandali, officer, sabat ni Rico, humahakbang paharap. Malinaw na nagkakamali kayo. Hindi yan magagawa ni Alena. Tiningnan siya ng pulis mula ulo hanggang paa. At sino ka naman, sir? Katulong niya ako, mabilis na sagot ni Rico. Habang nagkakagulo, isang amoy ang biglang pumuno sa hangin. Isang amoy na pamilyar at mapanganib. Amoy usok. Sunog, sigaw ng isang tindera mula sa di kalayuan. Napalingon silang lahat. Mula sa likurang bahagi ng palengke, sa may bodega kung saan itinatambak ang mga kahon at sako, isang maliit na apoy ang nagsisimulang lumaki. Ang kulay kahel na liwanag nito ay sumasayaw sa gitna ng madilim na hapon. Doon kinabahan si Rico. Ang bodega. Doon siya huling inutusan ni Alena na kumuha ng mga walang lamang sako kanina, bago pa man dumating ang mga pulis. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang magtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Daan! Daan! May fire extinguisher ako. Si Marco. Tumatakbo ito papalapit, bitbit ang isang pulang tangke. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi niya inalintana habang buong tapang na sinusuong ang usok. Mabilis niyang itinutok ang extinguisher sa apoy. Sa loob lang ng ilang sandali, naapula niya ang apoy bago pa ito lumaki. Nagpalakpakan ang ilang mga tao. Si Marco ay tumayo, pinupunasan ng pawis sa noo, mukhang isang bayani. Tumingin siya sa paligid, ang mga mata ay puno ng sipag-aalala. Mabuti na lang at napadaan ako, sabi niya sa malakas na boses. Delikado talaga ang mga lumang electrical wiring dito. Isang pagkakamali lang ng isang pabayang trabahador, pwedeng masunog ang buong palengke. Ang mga mata niya ay pasimpleng sumulyap kay Rico. Ang ibig sabihin ni Marco ay malinaw.
Siya. Siya ang sinisisi nito. At sa mga mata ng mga pulis at ng ibang mga tindera, ang lahat ay tila nag-ugnay, ang misteryosong pera sa account ni Alena, ang biglaang sunog, at ang si pabayang katulong na huling nakita sa lugar ng sunog. Isa itong perpektong setup. Ang bitag ay isinara. Alena, nagsimulang magsalita si Rico, desperado. Maniwala ka sa akin. Hindi ko Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang anino ang tumabon sa kanilang lahat. Isang itim na sasakyan ang huminto, at mula roon ay bumaba si Don Ricardo Monterial. Ang mukha ng kanyang ama ay hindi galit. Wala itong emosyon. Ngunit ang tingin nito ay tumagos sa kaluluwa ni Rico. Nakita ni Don Ricardo ang lahat, ang mga pulis, ang nasunog na bodega, ang kaguluhan. At ang tingin na ibinigay nito sa kanyang anak ay ang tingin na pinakakinatatakutan ni Rico. Walang sigaw, walang sermon. Ang nakita lang ni Rico ay isang malalim, nakakapanlumo na pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, nabigo ako sayo. Umuwi na tayo, Rico, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at pinal. Dad, hindi totoo to. Frame up lang ang lahat, pagmamakaawa ni Rico, napatingin siya kay Alena, naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Alena ay ang huling bagay na gusto niyang makita. Ang pag-asa ay nawala na. Ang pagtitiwala ay basag na. Ang nakita niya ay ang mukha ng isang taong muling nasaktan at niloko. Para kay Alena, ang prediksyon ni Marco ay nagkatotoo. Ang isang Monterial ay nagdala lang ng gulo. Alena, please Umalis ka na, sigaw ni Alena, ang boses ay basag, puno ng galit at sakit. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Umalis ka na. Lahat kayong mayayaman, pare-pareho lang. Sinungaling. Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Rico. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit dalawang bodyguard ng kanyang ama ang marahang humawak sa kanyang mga braso. Wala siyang lakas para pumalad. Habang hinihila siya palayo, ang tanging nagawa niya ay titigan si Alena, ang babaeng pinangakuan niyang hindi pababayaan, na ngayon ay tinitignan siya na parabang siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Pakiramdam ni Rico na wala na sa kanya ang lahat. Ang biyahe pa uwi ay puno ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi nagsalita si Don Ricardo. Hindi rin nagsalita si Rico. Pagdating sa mansyon, dumiretso ang kanyang ama sa library. Sumunod si Rico, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Isinara ni Don Ricardo ang pinto. Humarap ito sa kanya, ang mukha ay pagod at ang mga mata ay malamig. Nabigo ako sayo, sabi ng matanda, bawat salita ay mabigat. Binigyan kita ng pagkakataon para patunayan ang sarili mo, pero gulo lang ang idinulot mo. Dad, hindi totoo yon. Si Marco. Tapos na ang pagsubok, Rico, putol ng kanyang ama, hindi pinakinggan ang kanyang paliwanag. At nabigo ka. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pag-asa ni Rico. Si Marco na ang papalit sayo bilang Nakakulong si Rico sa kanyang kwarto, ngunit hindi na ito ang kwartong kinasanayan niya. Ang malambot na kama, ang mamahaling mga gamit, ang malawak na espasyo, lahat ay tila banyaga. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa kanya, nabigo ako sayo. Si Marco na ang papalit sayo. Ang dating Rico ay tiyak na magwawala. Magbabasag ng gamit. Maglalasing. Tatakas. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng kama, hindi galit sa kanyang ama ang nangingibabaw sa kanya. Kundi isang nag-aalab na determinasyon. Hindi para sa posisyon. Hindi para sa kumpanya. Kundi para kay Alena. Ang imahe ng mukha ni Alena na puno ng sakit at pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang salitang binitiwan ng kanyang ama. Sinungaling. Ang sigaw na iyon ay isang sugat na hindi maghihilom hanggat hindi niya naitatama ang lahat. Tumayo siya. Hindi pa tapos ang laban. Kinuha niya ang isang lumang cellphone mula sa kanyang drawer, isang bagay na hindi niya ginagamit, walang nakakaalam ng numero. May isang tao lang siyang kailangang tawagan. Isang taong may utang na loob sa kanya. Javier, sabi ni Rico nang sagutin ang tawag. Sir Rico, gulat na sagot ng boses sa kabilang linya. Si Javier, ang pinakamagaling na key technician sa Monterial Holdings. Sir, akala ko po.
Kailangan ko ng tulong mo, Jav, putol ni Rico, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Walang dapat makaalam nito. Lalo na si Marco Sandoval. Sir, delikado po yan. Mas delikado kung hahayaan nating isang ahas ang mamahala sa kumpanya, giit ni Rico. Kailangan ko ng dalawang bagay. Una, lahat ng financial records ni Marco sa huling buwan. Hanapin mo ang anumang koneksyon sa isang dummy corporation o malaking cash withdrawal. Pangalawa, kailangan ko ng kopya ng lahat ng CCTV footage sa paligid ng palengke ng San Isidro kahapon. I-mail mo sa akin ang lahat sa personal account ko. Kaya mo ba? Ilang segundong katahimikan. Para sa inyo, sir. Gagawin ko, sagot ni Javier. Kinabukasan, sa grandiosong boardroom ng Monterreal Holdings, abala na ang lahat. Nakaupo si Marco Sandoval sa pinakaulong silya, ang silyang para dapat kay Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa habang ipinipresenta niya ang kanyang mga plano bilang bagong CEO. Our first agenda is restructuring, mayabang niyang sabi. We need to cut down on unnecessary expenses. Tulad ng mga maliliit na community projects na walang naidudulot na kita sa kumpanya. We need to be more practical, more aggressive. Nakaupo si Don Ricardo sa isang tabi, tahimik na nakikinig, ang mukha ay hindi mabasa. Nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Lahat ng mga miyembro ng board ay napalingon. Nakatayo roon si Rico. Ang suot niyang damit ay simple lang, hindi tulad ng mamahaling suit ni Marco, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang, si Marco. Anong ginagawa mo rito? Galit na tanong ni Marco. Security. Palabasin niyo siya. Hindi siya aalis, isang makapangyarihang boses ang pumigil. Si Don Ricardo. Magsalita ka, anak. Naglakad si Rico papunta sa harap, dala ang isang laptop. Isinaksak niya ito sa projector. Paumanhin sa abala, sabi niya, ang tingin ay nasa mga board members. Ngunit mayroon lang akong gustong linawin bago ninyo ibigay ang buong kumpanya sa isang mandaraya. Unang lumabas sa screen ang isang bank statement. Ito ang bank account ni Emma Alena Reyes, paliwanag ni Rico. At ito naman, kasunod na lumabas ang isa pang dokumento, ay ang financial record ng isang dummy corporation na nakarehistro sa pangalan ng personal assistant ni Emma Sandoval. Kitang-kita dito ang pag-transfer ng eksaktong halaga para palabasing isang suhol. Nagulat ang mga board members. Namutla si Marco. That's fabricated. Gawa-gawa lang yan. Talaga? Tanong ni Rico at pinindot ang kasunod na file. Isang video. Ang DE footage. Malinaw na ipinakita nito ang isang lalaking naka-hoodie na maingat na nagbubuhos ng gasolina sa mga tuyong kahon sa bodega. Pagkatapos, sinindihan niya ito at mabilis na tumakbo palayo. At pagkalipas ng ilang minuto, sa kabilang anggulo ng kamera, kitang-kita si Marco na magiting na tumatakbo dala ang fire extinguisher. Ang lalaking naka-hoodie, sabi ni Rico habang pinapause ang video at zino-zoom in ang mukha nito, ay kilalang tauhan ni Emma Sandoval. Sinungaling. Lahat yan kasinungalingan, sigaw ni Marco, natataranta na. Tumingin siya kay Don Ricardo. Sir, patawag niyo na po ang security. This is insane. Ngunit hindi kumilos si Don Ricardo. Dahan-dahan itong tumayo. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Lahat ng atensyon ay nasa kanya. Alam ko na ang lahat ng ito, Marco. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang kulog. Natigilan si Marco. Pati si Rico ay nagulat. Naglakad si Don Ricardo palapit kay Rico. Maraming taon na ang nakalipas, nagsimula siyang magkwento, ang boses ay malinaw at matatag. Mayroon akong isang kaibigan. Isang simpleng babae na nagtitinda sa palengke. Matalino, masipag, at higit sa lahat, may dignidad. Ang pangalan niya ay Elena, ang ina ni Alena. Napatingin si Rico sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Nang mamatay siya, nangako ako sa sarili ko na babantayan ko ang kanyang anak mula sa malayo, pagpapatuloy ng matanda. Kaya't nang malaman ko ang mga plano mo, Marco, hinayaan kita. Hinayaan kong mangyari ang lahat. Humarap siya sa buong board. Isa itong pagsubok. Isang pagsubok para sa anak ko. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya kapag nawala sa kanya ang lahat. Magrereklamo ba siya at tatakbo pabalik sa akin? O tatayo siya sa sarili niyang mga paa at ipaglalaban ang tama? Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak,
at sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang kislap ng pride at pagmamahal sa mga mata nito. Hindi niya ipinaglaban ang posisyon o ang pera. Ipinaglaban niya ang isang babaeng inapi. At sa araw na ito, pinatunayan niya sa akin na handa na siya. Natulala si Marco na paupo sa kanyang silya, talunan. Security, utos ni Don Ricardo. Agad na pumasok ang mga gwardiya at kinaladkad si Marco palabas. Naiwan si Rico na nakatayo, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng narinig. Nilapitan siya ng kanyang ama at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ang tingin nito ay puno ng pag-unawa. Ngayon, sabi ni Don Ricardo sa isang malambing na boses na ngayon lang ulit narinig ni Rico. Puntahan mo siya. Bawiin mo ang babaeng nagturo sa iyo kung paano maging isang tunay na lalaki. Walang sinayang na sandali si Rico. Hindi niya pinansin ang mga board members na nakatingin sa kanya nang may paghanga. Hindi niya pinansin ang posisyong C na ngayon ay sa kanya na. Tinalikuran niya ang lahat ng iyon at tumakbo palabas ng boardroom. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang kailangan niyang puntahan. Ang palengke ng San Isidro. Matamlay ang palengke ng San Isidro. Ang mga tsismisan ay napalitan ng mga bulungan. Ang kaguluhan kahapon ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap ng kalungkutan sa hangin. Para kay Alena, ang bawat tunog, bawat amoy, ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nakaupo lang siya sa kanyang pwesto, nakatulala. Ang mga paninda niyang gulay ay tila nawalan din ng buhay. Walang ganang ayusin. Walang ganang magbenta. Pinawalang sala siya ng mga pulis matapos mapatunayang walang kinalaman ang bank account niya sa nangyari, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa. Naniwala siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, naniwala siya kay Rico. At sa huli, nasaktan lang ulit siya. Lahat kayong mayayaman, pare-pareho lang. Ang mga salitang isinigaw niya ay paulit-ulit na bumabalik, bawat isa ay parang isang sampal sa sarili niyang mukha. Dahil sa isang saglit, umasa siyang iba ito. Aleng, kumain ka na, alok ni Gigi, iniaabot sa kanya ang isang supot ng kanin at ulam. Mula kanina ka pa walang laman ang tiyan. Umiling lang si Alena. Wala akong gana, Gi. Napabuntong hininga si Gigi at naupo sa tabi niya. Alam mo, Aleng, kahapon noong ipinagtanggol mo siya, nakita ko sa mga mata mo. May iba na, eh. Hindi sumagot si Alena. Dahil totoo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanilang pwesto. Inangat ni Alena ang kanyang tingin, handa ng pagsabihan ang sinumang customer na wala siyang paninda. Ngunit natigilan siya. Si Rico. Nakatayo ito sa harap niya. Hindi na ito ang gusgusing katulong o ang mayabang na senorito. Suot nito ang isang simpleng polo shirt at maong, malinis, ngunit hindi na sumisigaw ng kayamanan. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Alena. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Alena, agad na itinayo ang pader sa paligid ng kanyang puso. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, lumuhod ito. Inalis nito ang mga tuyong dahon at basura sa sahig. Pagkatapos, kinuha nito ang walis na nakasandal sa isang tabi at nagsimulang maglinis. Nagulat si Alena. Nagulat din si Gigi. Ang mga tindera sa paligid na nakakita ay napahinto sa kanilang ginagawa. Umalis ka na, sabi ni Alena, ngunit ang boses niya ay walang lakas. Hindi ito pinansin ni Rico. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis. Pagkatapos, lumapit ito sa mga kahon ng gulay. Dahan-dahan, maingat, at may sistema, sinimulan niyang ayusin ang mga paninda, ang mga kamatis sa isang tabi, ang mga talong sa kabila. Ang paraan ng pag-aayos niya ay eksakto sa paraan na itinuro sa kanya ni Alena. Rico, ano ba? Naiinis na sabi ni Alena. Hindi mo na kailangang gawin yan. Kailangan, sabi ni Rico sa wakas, hindi pa rin tumitingin sa kanya. May kailangan akong ayusin. Isa-isa niyang nilapitan ang mga tindera na naapektuhan ng sunog kahapon. Pasensya na po, sabi niya sa bawat isa. Ako po ang bahala sa lahat ng nasira. Huwag po kayong mag-alala. Naguguluhan ang mga tao. Ngunit ang sinseridad sa boses at mga mata ni Rico ay hindi maikakaila. Pagkatapos, bumalik siya sa pwesto ni Alena. Sa wakas, tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Alena ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, at isang bagay na mas malalim pa.
Patawarin mo ako, Alena, sabi nito, ang boses ay basag. Hindi dahil sa nangyari. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka. Patawarin mo ako dahil sa pangako kong napako. Hindi nagsalita si Alena, nakikinig lang. Si Marco ang may pakana ng lahat, pagpapatuloy ni Rico. Simula sa sanitation fee, sa perang ipinasok sa account mo, hanggang sa sunog. Ginawa niya yon para sirain ka at para sirain ako. Patawad kung hindi ko agad nakita. Patawad kung nadamay ka sa gulo ng mundo ko. Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Sa pagkakataong ito, hindi pumalag ang dalaga. Hindi ako bumalik dito bilang si Rico Monterial, ang anak ng may-ari ng kumpanya, sabi niya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Bumalik ako dito bilang si Rico, ang katulong mo. Ang lalaking natutong magpahalaga sa isang pirasong kamatis dahil nakita niyang pinaghirapan mo yon. Ang lalaking natutong rumespeto sa kapwa dahil sa'yo. Ang lalaking di. Huminto siya, huminga ng malalim. Ang lalaking natutong umibig dahil sa'yo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Alena. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-iyak. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadismaya ay nag-unahan sa paglabas. Bakit ngayon lang, iyon lang ang nagawa niyang itanong. Dahil ngayon lang ako naging karapat-dapat, sagot ni Rico. At sa gitna ng palengke, sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng amoy ng gulay at isda, niyakap ni Rico si Alena. At sa pagkakataong ito, gumanti ng yakap si Alena. Mahigpit. Isang yakap na nagsasabing sapat na ang mga salita. Isang yakap ng pagpapatawad at pagtanggap. At doon, sa ilalim ng kalawakan ng bubong na yero, ibinigay nila ang kanilang unang halik, isang halik na lasang luha, lasang pawis, at lasang pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang palengke ng San Isidro ay nagbago. Mas malinis, mas maayos. Ang mga pwesto ay bagong pinta. May mga bagong bubong na hindi na tumutulo. Lahat ng ito ay unang proyekto ng bagong tatag na Monterial Community Fund, isang pondo na personal na pinamamahalaan ng bagong si Rico Monterial. Ngunit madalas, ang na yon ay makikita pa rin sa palengke. Hindi na nakasuit, kundi nakasimpleng shirt, tumutulong magbuhat, nakikipagtawanan sa mga tindera, at higit sa lahat, nakatayo sa tabi ng pwesto ni Alena Reyes. Hoy, Aleng, sigaw ni Gigi isang hapon, habang abala ang dalawa sa pag-aayos ng mga bagong dating na gulay. Ang bagal niyo namang kumilos. Kailan ba ang kasal? Ninang ako, ha? Nagkatinginan si Rico at Alena, at sabay na napatawa. Ang mukha ni Alena ay namula, ngunit ang mga mata niya ay kumikinang sa kaligayahan. Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop, ang magaspang niyang kamay at ang makinis nitong kamay, perpektong magkabagay. Tumingin sila sa isa't isa, at sa ngiting ibinahagi nila, alam nilang natagpuan na nila ang kanilang tunay na yaman. Hindi ito nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa pag-ibig na handang magbago, magpatawad, at manatili, sa gitna man ng unos o sa katahimikan ng isang simpleng hapon sa palengke. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Alena, isang pag-ibigang sinubok ng panahon, itinama ng pagkakataon, at pinatatag ng pusong marunong magpatawad. Minamahal kong mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkikita sa gitna ng palengke hanggang sa huling yakap na puno ng pag-asa, naging karamay ko kayo sa bawat tawa, luha, at kilig na aking isinulat. Ang kwento ni Rico at Alena ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng pag-ibig, ito rin ay isang paglalakbay sa puso ng tao, isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi matatagpuan sa kinang ng salapi o sa taas ng posisyon. Ang tunay na yaman, minsan, ay nasa pagpapakumbaba, sa tapang na aminin ang pagkakamali, at sa kakayahang magbago para sa taong minamahal. Ito ang aral na nais kong iwan sa inyong mga puso. Nasa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ang pag-ibig na tapat at ang pagpapatawad na wagas ay may kapangyarihang hilumin ang pinakamalalim na sugat at baguhin ang pinakamatigas na puso. Sana'y napulutan inyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. At ngayon, nais ko namang marinig ang sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang pinakanatutunan nyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso't isipan.
Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang manunulat na laging umaasa na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula. Paalam.